Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Purihin ang Diyos, tunay po na napakabuti ng Diyos. It's always great day to live. At tayo po ay magsimula lagi sa panalangin sapagkat ito po ang nakasulat, pray everywhere, lifting up holy hands. Kaya aming Diyos, amang makapangyarihan, sa iyo nanggagaling ang lahat at bawat kapahayagan. At kami ay binibigyan mo ng kagalakan na ito ay marinig at maisagawa. Kaya sa kapuspusan ng iyong Espiritu, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, makapagpatuloy kaming lahat. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. At ang palatuntunan ito ay nagpapatuloy sa himpapawid, sa radyo, sa telebisyon at maging sa ating website at YouTube. Dahil po sa awa, biyaya at habag ng Diyos. At dahil din po sa mga panalangin ng marami sa inyo. At dahil din po sa inyong pinansyal na pagsuporta sa gawain ito dahil mag-isa, di ko po ito magagawa. Kaya't ako ay dadalangin ng pagpapasalamat dahil po sa unay sa Diyos at sa mga pinili niya to support this ministry financially. At ito po ay tuloy-tuloy at kailangan pong ang pagtulong ay tuloy-tuloy dit pag-ambag. O Diyos, salamat po dahil ikaw ang may desisyon at ikaw ang makapagpapasya sa lahat. Kaya sa mga taong may pusong handa na maging daluyan ng iyong biyaya at pagpapala upang magkakatuwang ay aming maisakatuparan ang pagdadala ng mabuting balita at pagtuturo nito sa maraming tao at sa maraming lugar. Sa iyo po ang kaluwalhatian, sa iyo po ang papuri sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay laging may handang paghatol. God is the judge and no one else. He is the only judge and His judgment is every day. At ang kanyang paraan ng paghatol sapagkat ang sabi ng isang bahagi ng Salmo that when He come, He will judge the earth. And He will judge the world with righteousness and the people with truths. Kaya kung atin pong unawain, ikaw at ako ay Kanyang pinapatnubayan dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako sa lahat ng araw. At alam niya ang laman ng ating puso, alam niya ang laman ng ating isipan, at alam niya kung saan tayo patungo. Kaya yung ating patutunguhan ay alam lagi ng Diyos. Kaya tatlong bagay ang nais kong inyong maunawaan sa paghahatid ko ng mensaheng ito. Una ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kapakinabangan ng bawat tao. Tatlong salita. Ang una ay confidence. Ang pangalawa ay
faithfulness, at ang pangatlo ay expectation. Kaya't kung atin pong unawain dito sa tatlong salitang ito ay mabubuo na agad sa inyo ang isang uri ng pag-uugali at gawi na maisasagawa natin sa ating buhay sa araw-araw. So confidence, faithfulness, and expectation. So, tiwala, katapatan, at pag-asa. Ito po ang tatlong napakahalagang dapat nating i-develop at tayo ay lumago. We have to develop this and we have to grow on this until we reach such a point in our life that we are excelling in doing this confidence, faithfulness, expectation things. Numbers 23:19. Numbers 23:19. Napakahalaga po na ating maunawaan itong tatlong salitang ito: confidence, faithfulness, and expectation. At dito po ay sinabi that God is not a man. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not made it good? So ang Diyos po ay hindi bigay bawi na karaniwang ito po ay ginagawa ng mga tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya marami po ang naghihinagpis at marami po ang nagagalit dahil po doon sa pagbawi ng mga salitang na ipangako. At bawat tao po ay may karanasan sa ganitong mga nangyayari. At kailangang maunawaan natin ang napakahalagang bagay, kaya yung number 1, confidence. Kailangang meron po tayong tiwala sa Diyos. Dahil kapag walang tiwala sa Diyos ang tao, hindi siya maniniwala kung hindi siya magtitiwala. Kaya't ang titulo po ng mensahe, Indestructible Places, His Mind, Eyes, and Hand. So, ang di nawawasak na mga lugar, ang kanyang isipan, ang kanyang mga mata, at ang kanyang kamay. At ito po ang dapat nating maunawaan tungkol sa kung paano natin i-develop ang confidence in God at kung paano natin i-develop ang faithfulness in relationship with Him at kung paano natin i-develop sa ating buhay ang great expectancy. Kaya napakahalaga po nito. Kaya't kung atin pong uunawain dito sa panimula pa lang, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. At ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling at kailanman ay hindi nagsinungaling. At ang Diyos ay hindi rin katulad ng tao na pabago-bago ang isip. Ang Diyos, ang kanyang isipan ay di nagbabago. Kaya't ang lahat ng kanyang sinabi ay kanyang gagawin. Walang sinabi siya na hindi niya gagawin. At lahat ng kanyang winika, kanyang tutuparing mabuti ito. Hindi basta gagawin, kundi tutupdin. Kaya't kung atin pong uunawaing mabuti kung paano tayo uunlad sa tiwala sa Kanya. So, ang relasyon po natin sa Diyos, ang Diyos ay may tiwala sa iyo. Kaya't kung atin pong unawain, God is no respecter of person, at dahil siya ay may tiwala sa iyo at may tiwala sa akin at may tiwala sa bawat isa sa lahat. Ang Diyos po, kailanman ay hindi nagsasawa, hindi napapagod, at siya po ay matiisin, siya po ay mapaghintay. Kaya't ang napakahalaga ay ang matutunan ng tao na wala siyang itinatangi at wala siyang itinatakwil.
Walang lumalapit sa kanya na kanyang itinataboy palayo. Laging bukas ang kanyang mga bisig. Ang sabi ng Biblia, all day long, the hands and arms of the Lord are open, but no one desire His arms. Kaya nga, kung ating unawain, kailangang bawat isa sa atin ay matuto na magbalik loob sa Diyos. At kailan yung panahon ng pagbabalik loob sa Diyos kapag wasak ang isang buhay? Kailan ang pagbabalik loob sa Diyos kapag nabigo tayo sa ating mga pangarap? Kailan ang pagbabalik sa Diyos kung kailan tayo hirap na hirap sa buhay dahil sa mga pagkakamali natin, sa mga desisyong ating pinagpasyahan at pinili. Sapagkat laging unawain natin, walang katiyakan sa isang buhay ng sinumang tao na hindi pangunahin sa kanya ang Diyos. Kaya't kailangan ito ay ating maunawan at maging tayong matalino at nang sa gayon, hindi tayo magsarili. Kailangan na laging tayo ay umaasay sa Diyos at kailangan laging tayo ay nakadepende sa Diyos. Kaya't kung ating kikilalanin kung paano tayo magkakaroon ng tiwala sa Diyos, ulitin kong muli, napakalaki ng pagtitiwala sa atin ng Diyos. Kaya it is not me, it is not you, it is not us, but it is Him that matter most. Yun po ang pinakamahalagang katotohanan, siya na Diyos na may lalang at likha sa lahat. Kaya't sa pagkakataong ito, nais kong maunawaan nating mabuti, ang Diyos ang masusunod sapagkat siya ang lumikha. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Ang palatuntunang ito ay kasangkapan at gamit ng Diyos upang dalhin ang langit sa tao at ang tao ay dalhin sa langit. Kaya't ito ay nagpapatuloy dahil sa alam ng mga tao na napagpapala at ikaw ay isa sa napagpala at aking hamon sa inyo na ang hamong ito ay inyong tanggapin at tangkilikin at isagawa. Ang bawat kaloob ng salapi ay maiambag upang ang gawain ay mapalawak at makapagpatuloy at sa pagdaloy ng inyong mga kaloob, ang pagpapala ng Diyos ay aabot sa napakaraming kaluluwa at ikaw din mismo ang bubueltahan ng pagpapala. Gawin agad ang hamong ito at magmadali sa pangalan ni Jesus.
Siya ang lumikha ng langit at lupa at lahat ng naruroon, kabilang tayo. At ang lumikha, ang may alam at kapasyahan, at siya ang merong total final say kung ano ang gagawin niya sa iyo at sa akin. Kaya napakahalaga nung ating pakikiisa. We have to cooperate, we have to coordinate, and we have to be one with Him because He is the Creator. And He knows His plan on His creation. Alam niya ang kanyang balak sa kanyang likha. At alam niya kung saan ang bawat isa na kanyang dinadala. Kaya magsimula tayo magkaroon ng tiwala sa Diyos. Ulitin kong muli, ang laki ng tiwala ng Diyos sa iyo. At kadalasan, maraming tao ang walang tiwala sa Diyos dahil hindi nila kilala ang Diyos. Masasabi ba ng palyok sa magpapalyok na mali yata ang iyong paggawa sa akin? Sino ba ang masusunod, ang palyok o ang magpapalyok? At pansinin po natin, bagamat ito ay talinghaga, kapag pangkaraniwang palyok, wala po yung disenyo. Yun po ay hinuhulma lang, tapos tinutuyo, inilalagay, pag pangmaramihan ay sa pugon para madaling matuyo yung clay. Pero pag ito po'y ornamental jar, matagal po ang proseso niyan. At yan po ay dadaan sa mas mainit na horno. At hindi lamang po yun po ay lalagyan pa ng mga makikinis na ornament, mga pahiyas, para maging malaki ang halaga nito kapag ito ay pagbibili na. Kaya't kung atin pong unawain ang isang mamahaling gamit sa loob ng bahay ay idinaraan sa mas matinding proseso. Kaya't kung atin pong uunawain, ikaw at ako ay hindi na dumaan sa proseso ng paghihirap sapagkat mismo si Jesucristo na kaya tayo naligtas at ang gagawin lang natin sumampalataya at maniwala kay Jesucristo at ora mismo anak na agad tayo ng Diyos. Ngunit hindi huminto sa kaligtasan dahil yun lamang ang unang panimula. Pagkatapos ng kaligtasan, nandun po ang maraming gawain na dapat na ating matutunan at ito ay ituturo sa atin ng isa-isa. Sapagkat kung atin pong unawain nung palayain ng Diyos ang mga Hudyo sa mahigit na 400 taon na pagkaalipin sa Ehipto, hindi agad idinirekta ng Panginoon sila dun sa lupang pangako. Ang lupang pangako mula sa Ehipto ay sa kanilang panahon ay 3 weeks. Pero sa ating panahon, ang distansya ng Cairo sa Jerusalem by plane ay less than 20 minutes. Kaya nga kung ating pong unawain, sa paglalakbay noon dahil mga kabundukan at mga burol at mga dagat, mga ilog ang kanilang daraanan at sila ay kusang idinaan ng Panginoon doon sa lugar na malayo. Sapagkat ibig ng Panginoon na doon sa paglalakbay nila mabasag yung isipan ng pagkaalipin. Ngunit hindi sila makalaya sa pagkaalipin dahil ang kanilang isipan ay laging bumabalik sa Ehipto. Kaya kailangan na magsimula siya ng lahi dun sa naglalakbay. Kailangan ang 20 taong gulang pababa, sila ang magpapatuloy sapagkat sila ay walang karanasan sa Ehipto. Kaya't makikita natin ang pagbabago ng lahi sa panahon ni Joshua. Kaya't kailangan po, dahil yung wilderness experience ng mga Hudyo ay to teach them in order to learn confidence in God. Kaya't kung titingnan po natin yung confidence in God, dinala sila sa mga lugar na walang pagkain.
At titingnan ng Diyos kung sila'y may tiwala sa Diyos. Kaya't kung iyo pong titingnan sa iyong sarili, ilang lugar sa iyong panahon na walang ka ng tiwala sa Diyos. Kaya nga kung ating aalalahanin yung wilderness generation, lagi nilang sinisisi si Moses, lagi nilang sinisisi ang isa't isa. Subalit, ang Diyos ay tiwala pa rin sa kanila. Hindi siya nakatingin doon sa masasamang ugali, siya ay nakatingin sa dakila niyang pangalan. He is after His great name. So ang Diyos po, ang kanyang pangunahing inaantabayanan ay yung dakila niyang pangalan. Hindi niya ibig na ang pangalan niya ay salaulain. Hindi niya nais na ang pangalan niya ay laitin. Kaya't mahalaga sa Diyos ang kanyang pangalan. Kaya't kailangan ang bayan ng Diyos ay matutong magparangal sa Kanya. Kaya't ano po ba ang confidence? Ano ba ang panggagalingan para tayo ay magkaroon ng tiwala sa Diyos? Sa Hebrews 10:35, so kilalanin natin na ang Diyos, hinding-hindi niya tayo pababayaan. So cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Ang tiwala po, yung confidence, ay meron pong pambihira at walang katulad na gantimpala. At kung titingnan po natin, recompense and then reward. Alam po natin na ang salitang English ay ginagamitan ng prefix at dito po yung re ay prefix. Kaya pag hinihiwalay mo yung recompense, ang ibig pong sabihin, pag merong damage, may compensation. At yun pong reward, pag pinaghiwalay ang re at ward, makikita po natin yung word ay yun pong tapat na naglilingkod sa Kanya ay gagantimpalaan niya. Kaya atin pong unawain, para tayo makapagtapat sa Diyos, kailangan may tiwala tayo sa Diyos. Kaya't ang panimulang mga salita dito, huwag mong itapon. Cast not away. Do not throw your confidence. Sapagkat atin pong kilalaning mabuti dito na ang Diyos ay Diyos na mabiyaya, ang Diyos ay Diyos na mapagpala, at ang Diyos ay Diyos na mapaggantimpala. At paano natin ililinya ang ating sarili para tayo ay makaranas at makalasap ng pagpapala, biyaya at kabutihan ng Diyos? Magsanay po tayong magtiwala sa Kanya. Ano nga ba ang pagtitiwala sa Diyos? Ang halimbawa po, nung ang mga alagad ay dumating galing sa magdamag na pangingisda, ang tanong ng Panginoon sa kanila, kayo ba ay may huli na isda? Buong magdamag po kaming pumalaot, pero wala po kaming isamang huli. At ang sabi ng Panginoon, kayo ay pumunta dun sa kalaliman. So dala yung 2 barko. At ang sabi niya, manghuli kayo ng isda. At halos lumubog yung 2 barko. Nasaan ang tiwala? Mga subok at mahuhusay na magdaragat sila Pedro. Sa 12 alagad, siyam po doon ay mangingisda. Ang isa ay aktivista, ang isa ay tax collector, at ang isa ay si Judas. Kaya't kung ating uunawain, yung siyam na kanyang hinirang bilang kanyang mga alagad ay mangingisda. So sila'y tiwala sa tuwing sila ay papalaot na may mahuhuli silang isda. Dahil kung wala silang tiwala na makakahuli sila,
sayang ang pagpunta sa laot sa kalaliman ng gabi. Kaya't nung sabihin ng Panginoon na ihagis, so yung tiwala nila, sila'y may tiwala na doon sa kaniyang gawain at doon sa kanilang kakayahan. So that is the confidence in their talents, confidence in their skill, and confidence in self. So may tiwala po sila. Pero laging atin pong unawain, those who live according to the flesh cannot please God. Ang nabubuhay sa laman ay hindi makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Kaya't yun ang unang pagsubok dito sa kaniyang pipiliing mga alagad. So, nung sila'y sumunod sa Panginoon, that is a demonstration of confidence. Kaya nga, nung sila ay sumunod, saka na attract ang maraming isda, araw, umaga. Wala pong isda sa malapit sa beach. Ang isda po, kahit araw, kahit sa malalalim na lugar ng dagat, hindi po magpapakita ang isda sapagkat ito ay kung madilim na ang gabi, saka po yan lumalangoy at kapag merong ilawan, doon po sila magkukumpul-kumpul. Kaya nga, atin pong unawain, how shall you have confidence in God and how shall you develop confidence in God? Dahil ang gagantimpalaan ng Diyos ay yung atin pong pagtitiwala sa Kanya. Pagtitiwala sa Kanya. At marami po na nagtitiwala sa Kanya. Katulad ni Pedro, nung humanga siya dahil ang Panginoon lumalakad sa ibabaw ng tubig, ang sabi ni Pedro, Panginoon, permit me to walk on waters. At ang sabi niya, come. Pero na lumubog si Pedro dahil hindi tuloy-tuloy ang kanyang tiwala. At yan po ang sanhi kung bakit maraming lugmok ang pananampalataya dahil hindi sila nagpatuloy sa kanilang tiwala sa Diyos. At pansinin po natin, kung ikaw ay magpapahayag na hindi uulan, huwag kang magdadala ng kapote. Huwag ka rin magdadala ng payong dahil yun ay salungat doon sa iyong pinaniwalaan. Kaya nga, ang unang dinevelop ng Panginoon sa mga alagad ay yung tiwala sa Diyos. Kaya nung unang isugo sila, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magdadala ng kahit ano. Huwag kayong magdadala ng lunchbox. Huwag kayong magdadala ng baon. Huwag kayong magdadala ng bihisan. Sapagkat ang naglilingkod sa Panginoon ay mabubuhay sa kanyang paglilingkod. Kaya't nung manumbalik yung mga isinugo dahil sila ay nasa on-the-job training, ang dinidevelop sa kanila ay confidence in God. At nung tanungin ng Panginoon, nung kayo ba ay pumaroon sa pangangaral at pagpapatutuo, kayo ba'y kinulang? Hindi po. Hindi po. So, meron na silang tiwala. Sumalit atin pong unawain na yung tiwala ay lalong pinauunlad ng Diyos, kaya palaki ng palaki ang dinaraan ng mga pagsubok ng mga may tiwala sa Diyos. So, paano tayo at kanino tayo magtitiwala? Ang Diyos ay hindi nakikita. Paano natin pagtitiwalaan ng Diyos? At ating unawain na ang pagtitiwalaan natin ay ang kanyang salita. Pastor, napakarami ng salita ng Diyos mula Genesis hanggang Revelation. Alin doon sa mga bahagi ng buong kasulatan ang aking pagtitiwalaan?